Magandang araw mga kaibigan. Good news po ang pag-usapan natin tungkol sa kaso ni PRRD sa ICC. Ito, may post si Attorney Harry Roque. Sabi niya, ICC software now withdrawn as part of US sanctions. How will ICC proceed against PRRD? Manual typewriters, bring him home. Okay? So, may nauna ng vlog ko na yung ICC prosecutor, hindi niya na ma-access ang kanyang email. So, ngayon, buong software ng ICC, siguro, ang software nga gamit nila, US patent, o basta pag may may-ari ng US. So dahil pag may may-ari ng US yung software na yon, tinanggal, wala na, hindi na sila makagamit. So ang mga data nila na nandun sa software, hindi na nila ma-open, hindi na nila ito magamit. So yan ang tanong. How will ICC proceed doon sa kaso ni PRRD? So, dalawa lang ito. Either mapabilis ang pag-uwi ni Tatay Digong dahil hindi na nila ma-prosecute or matagalan. Ano kaya sa tingin nyo? Lalo na ngayon, ang prosecutor on leave. So, assistant prosecutor o deputy. Tapos, yung funding nila, frozen na. Paano sila kikilos? So, tingnan nyo, parang sunod-sunod na ang gaba o kamalasan na dumarating sa ICC. Na sa tingin ko, ito pumapabor kay PRRD, itong US sanctions nito. Okay, magbasa lang tayo ng mga comments Jenny Yeng, PH government will provide encoders and editors daw po. Kuha naman ito. Cindy Balikig, nabuang na, let them bring Tatay Digong home. Graceful Lily, God save the Philippines. Thank you, Attorney Harry, for the updates. Lovely Joy Mamali Alconera, the reckoning has just begun. Di Panamao. Catherine Apasan, if this gonna happen, answered prayers. Yes. Ito na, yung isa kong pangamba, Ichigo Denison. Maybe this is a disadvantage na ma-delay yung proceedings and lalong tatagal si PRRD. Yan din ang isa kong worry, sabi naman ni Lisa Cuenca, I don't think so. PRRD will be back home soon. So, let's continue praying for our Tatay Digong na ito, pangyayari sa ICC, frozen assets, financial bank accounts nila, frozen na, access sa software, wala na, hindi na sila makapagtrabaho. So bubulukin nilang ating Tatay Digong doon? Wag naman sana. Okay, so punta naman tayo dito, update kay Attorney Harry Roque. Meron na siyang warrant of arrest, non-bailable yung kanyang kaso. So delikado, baka pahuli siya ng Interpol kagaya ng ginawa nila kay Tatay Digong. So may balita na ayun, may red notice daw. May red notice daw ang Interpol para hulihin si Attorney Roque. Kaya lang nag-confusion na ang mga DOJ dahil nagsalita ang isang Yosek Labano man siguro, na wala pang red notice, pinag-aaralan pa lang daw. So mabuti naman. Tapos mayroong post si Attorney Trixie Angeles na meron daw doctrine, may binanggit siyang
doctrine na once na ang isang tao, example si Attorney Roque, na kapag file na ng asylum seeker na siya, hindi na siya pwedeng maaresto. Wow, sabi ko. Kasi kinakabahan ako, baka mamaya, matulad itong si Attorney Roque kay Tatay Digong na bigla na lang arestuhin ng Interpol o kung ano man yan, then dalhin nila dito sa Pilipinas, kukulong. Ay di, tatlo na sila. Pastor Apollo Kibuloy, Tatay Digong, Attorney Roque, ano na. So, salamat doon sa post na nabasa ko ni Attorney Trixie Angeles na it's a doctrine. Nakalimutan ko na yung doctrine. Hindi na nila pwedeng galawin si Attorney Harry Roque dahil nakapag-apply na siya. Hintayin na lang ang desisyon ng Dutch government kung tanggapin ba nila, i-approve nila yung asylum niya or i-reject. So, let's continue to pray for Attorney Roque and of course sa ating Tatay Digong. Okay, I don't know na ang balita ngayon, yung may mga kampo, sa kampo na ng Nograles na hindi daw pwedeng makaupo si Tatay Digong dahil nasa malayo. Na-proclaim naman siya. May nabasa akong post, I think si Senate President Escudero, na ang batas daw natin, kung hindi maka-perform yung mayor dahil nga nandun siya, ang batas, automatic, ang vice mayor mag-take over. Okay lang pa rin. Si Mayor Basti pa rin ang... So, I don't know kung anong plano ng pamilya Duterte kung itutuloy ba ni Tatay Digong ang trabaho niya as mayor kahit nandun siya o ipaubayan na lang niya kay Mayor Baste. Anyway, more than capable man si Mayor Baste. Kasi itong first 3 years in office niya as mayor, maraming nagsasabi na ang dami niyang nagawa. Yung income ng Davao City na doble. Malaki na ang income ng Davao City nung si Mayor Sara pa. Kaya lang itong 3 years na pag-upo ni Baste talagang nadoble. Kaya maraming satisfied sa performance ni Mayor Baste. Kaya okay lang na siya pa rin ang mag-manage Davao City habang ang Tatay Digong natin nasa Netherlands. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig. Ang sweldo natin is tinutulong natin sa kanila. Mayroon tayong livelihood assistance. Nagpapatanim tayo ngayon ng saging lakatan. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa saging lakatan ni Manoy Boy. Og mo ni ang una niyang tanom nga saging lakatan. Og ako silang bisitaon. Mayong buntag, Manoy! Oh. Pila ni kapunuan ang una nimong tanom, Manoy? 20. 20 ni. 20. So mga dagko na gyud. Hapit na gyud mangunod. Nabuno ko putas ug amon yon kamo ni pagpabunga. O putas, ammonium dopos mo nang pampabunga. Kamo ni pagpabunga. O kuan gyud, mga dagko na gyud ug hapit na gyud ni mangunod ang saging ni Manoy. Putas complete ug ukos. Ang akong abono aron na dali siya mangunod. Oo. 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 Sige na. Ikaduha na ako tanom. Muna ikaduhan nimo, Manoy, so mga dagko na. Dagko na. Putas gyapon ang abono ani ni Manoy. Og ammonium dopos. Oo, ukos. Mga dagko na gyud ang saging ni Manoy. Mga dumalaga na gyud. Mga gana. Hapit kan pod Pila ni tanang kapunuan, Manoy? ani tanan 170 tanan ni. 170. Oo. Sa gawa na ikimanin sa kanila. Hinlo kaayo. Ni man kamay manok kabkab.
Og karon manang Manoy, unsa ang inyong istorya bahin sa padayon sa pagsuporta sa pag-abono og sa pagpananom? Salamat sa nagsuporta sa abono nga pagpadayon ang paghatag nila sa abono kay aron ang among saging mga ayo ang pagtubo Mm. ug sa Ginoo upod. Oo, salamat kay Manoy.